Update sa supply ng kuryente sa mga lubhang naapektuhan ng bagyong Opong, ating aalamin kasama si Engineer Eric Campoto, ang OIC ng NEA Disaster Risk Reduction and Management Division. Magandang tanghali po, Engineer, at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa atin, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng ating programa. Sir, una po sa lahat, ano po yung mga lugar o probinsya sa ngayon na lubhang naapektuhan ng bagyong Opong ang tinututukan ninyo para maibalik ang supply ng kuryente? Ma'am Cheryl, ang mga lubhang naapektuhan po ay ang mga probinsya po ng Masbate, especially yung mainland Masbate at ang Icao Island. May mga bahagi rin po ng Samar at Sorsogon ang naapektuhan po. Pero sa ngayon po, Masbate po talaga ang ating pinagtutuunan po ng pansin dahil nasa probinsya po ng Masbate ang may pinakamalawak po na pinsala po sa mga critical facilities po ng ating mga linya po ng kuryente. Sir, gaya nga po ng nasabi ninyo na Masbate po yung pinaka-naapektuhan. Ano po ang pinakahuling update ng NEA sa re-energization efforts po sa probinsya matapos po ang pananalasa ng bagyo? Actually po, Ma'am Cheryl, after po ng pananalasa po ng bagyo ay nag-create na po ang NEA kasama po ang Department of Energy at Electric Cooperatives po ng Task Force Kapatid po. Kung saan po ay nag-deploy na po tayo ng mga tauhan po natin upang katulong po sa pag-restore at energize po ng mabilisan ng mga pinsala po sa fasilidad po ng mga electric cooperatives po. Nakapag-deploy na rin po tayo, Ma'am Cheryl, ng mga generator sets para po magamit po sa mga critical facilities po. In coordination po ito with the DOE and other agency like po ng NPC po. Sir, sa ngayon ilang porsyento na po ng probinsya yung naibalik na ang supply ng kuryente at ilang porsyento naman po yung nananatiling wala pa ring supply ng kuryente? Actually po, Ma'am Cheryl, sa lalawigan po mismo ng Masbate, sa mainland Masbate po ay patuloy pa rin po ang pagbabalik po ng kuryente po doon sa lugar, pero po sa isla po ng Ticao ay nakapag-energize na po tayo ng 3,000 pong consumer connections po. So inaasahan po natin sa mga susunod po na araw ay unti-unti pong maibabalik po ang supply ng kuryente sa buong lalawigan po ng Masbate po. Ano naman po ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ninyo sa restoration ng kinakaharap po namin siguro na hamon dito pagdating po sa restoration is yung mga debris clearings po, yung mga kasi marami pong mga natumbang puno din at mga nasarado pong daan. So yun po siguro yung pinaka-challenge po namin ng mga kasamahan po namin na lineman. Pero po kino-coordinate naman po namin sa ibang ahensya like DPWH at para po ma-clear po yung mga debris po sa daan. At isa rin po siguro sa hamon po namin during restoration, katulad pong ganitong mga restoration ay yung alagay po ng panahon na ngayon po typhoon season po tayo na sana habang nag-restore po yung mga lineman po natin doon po sa Masbate ay wala pa po munang bagyo or maulan na lagay ng panahon para tuloy-tuloy po yung kanilang pag-restore po ng linya. Sir, kamusta naman po ang pakikipag-ugnayan ng NEA sa DOE, NPC at electric cooperatives para mapabilis nga po yung pagbabalik ng supply ng kuryente? Ma'am Cheryl, meron kaming tinatawag dito sa amin na kasama po ang ibang ahensya po ng energy sector na Task Force on Energy Resiliency. Kabilang po dito ang Department of Energy, kami po sa NEA, NPC at other private na kumpanya na related po sa energy sector kung saan nagbibigayan po kami dito ng updates sa isa't isa para matulungan po namin ang bawat ahensya sa mga kailangan pong gawin. For example po, sa amin po sa NEA, kapag may mga kailangan po kami na mga bagay na sa DOE po namin ipapadaan, tinutulungan naman po kami ng DOE and saka po sa NPC naman po kasi po yung Ticao and Masbate po ay off-grid areas po sila. Sir, mula po sa mga nakadispatch na linemen at support teams, meron po bang reinforcement mula sa iba pang rehiyon para sa patuloy na power restoration?
Opo, Ma'am Cheryl, katulad nga po ng sinabi ko po kanina ay activated na po ang Task Force Kapatid. May mga ISIS po sa mga hindi naapektuhan na lugar ang nandoon na po ngayon sa Masbate. Katunayan po nandoon na po ngayon ang delegation or contingents po ng First Catanduanes Electric Cooperative. Nandoon na rin po ang iba pong mga electric cooperative po sa Bicol Region, gaya ng Sorsogon, Camarines Sur at iba pong mga electric cooperatives. Meron din po tayong mga ISIS galing po sa ibang region katulad po ng Region 3, 4A, Region 6 at Region 7 na on the way po ngayon sa Masbate upang tumulong po sa pag-restore ng kuryente. So overall po, Ma'am Cheryl, nasa 358 po na line workers ang pupunta po sa Masbate para po matulungan po ang probinsya at ang Maselco po sa pag-restore po ng kuryente. May time frame po ba tayong tinitignan, sir, para po sa restoration? May target po ba kayo para Actually maibalik po, po? Ma'am Cheryl, ang time frame po namin dito ay siguro matagal na po ang 1 buwan dahil madami na pong mga task force po ang pupunta doon. Amin pong pipilitan or kayanin mapailaw po ito sa mas mabilis pong panahon po at araw. So magbibigay na po kami ng updates sa restoration po kung nagaganap po sa lalawigan po ng Masbate. Sir, sa nabanggit niyo po kanina na deployment ng generator sets, alin po doon yung mga prioridad na establishment na natulungan na po ng mga genset na ito? Kabilang po sa mga prioridad na ating nabigyan po ng gensets po ay mga hospital po. Sa ngayon po ay may 9 na po na generator sets na na-deploy po upang masiguro po ang tuloy-tuloy po na operasyon, lalo na po sa mga critical facilities gaya nga po ng hospital, government institutions, banks, at mga nagbibigay po ng pangunahing serbisyo po sa mga kababayan po natin. Sir, paano naman po natutugunan yung limitadong fuel supply na mahalaga rin para sa pagpapaandar ng mga genset at transportasyon? Base po sa Department of Energy, ang mga oil companies po sa probinsya ay naka-high alert po. Ma'am, ibig sabihin po nito, naka-standby mode po sila at ready po mag-supply ng mga fuel, lalo na nga po sa mga critical facilities, gaya po ng hospital at evacuation centers po. Priority din po ang deliveries po ng mga ang deliveries po sa mga severely affected areas at tuloy-tuloy po ang coordination po natin sa DOE at mga LGUs para po mapabilis po ang distribution at allocation po ng fuel. Sir, kamusta naman po ang koordinasyon ninyo sa Philippine Navy at PPA para po sa pagpapadala ng kagamitan at tauhan papuntang Masbate? Actually po, ma'am, lagi po kami nakikipag-coordinate po sa PPA at Philippine Navy po. Katunayan po ang aming administrator na si Admin Nani Almeda po ay nakipag-usap na po sa mga ports at Navy upang matulungan po ang pag-transport po ng mga contingents po natin sa Maselco at mabigyan po sila ng priority na makatawid po agad kasama po yung mga vehicles po nila at mga kailangan po kagamitan. Sir, ano naman po ang pangmatagalang hakbang ng NEA para gawing mas matibay at disaster resilient yung power infrastructure sa Masbate at iba pang high-risk areas? Actually, ma'am, dito po sa National Electrification at mga electric cooperatives, meron po kaming tinatawag na vulnerability and risk assessment kung saan ina-assess po namin ang lagay ng critical infrastructure po ng EC, kung ano po ba dito yung mga prone sa disaster and calamity like ito nga pong bagyo at gumagawa po tayo ng mga mitigation plan o maiwasan po yung pagkasira ng mga facilities po ni EC kapag ganitong may calamities and disaster po. And then meron din po tayong mga nakahandang buffer stock o mga supply po ng mga materials po ni EC na sa pamamagitan po ng aming tinatawag nga po na Regional Procurement Hub kung saan mas madali po yung pag-deploy po ng mga materyales na kailangan po ng mga apektado pong ISIS na kapag napipinsala po sila ng mga kalamidad katulad nga po ng bagyo. Mensahe nyo na lang po sa mga kababayan nating lubhang naapektuhan at nawalan ng supply ng kuryente dahil nga po sa mga nagdaang bagyo.
On behalf po ng National Electrification at ang aming administrator na si Antonio Mariano Almeida, kami po ay nakikiisa sa ating mga kababayan sa ating kanilang pinagdadaanan ngayon. So alam naman po talaga natin na mahirap po mawalan ng supply ng kuryente. Pero wag po kayong mag-alala dahil ang NEA po, Electric Cooperatives, ang Department of Energy ay nagtutulong-tulong po at iba pang mga ahensya po ng gobyerno upang maibalik po agad ang kuryente sa lalong madaling panahon at magtulungan po tayo at makakaasa po kayo na hindi po namin pababayaan ang mga member consumer owners po natin. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. NEA Disaster Risk Reduction and Management OIC, Engineer Eric Campoto.